Isang magandang oras po sa inyo mga kaibigan. Kamusta na po kayo? Medyo matagal ho tayong hindi nagkaugnayan ho. Pero welcome dito po sa Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK. Alam nyo ba na meron naman hong pinalalabas yung mga alipores ng Marcos administration dyan sa Congress? Ano ho? May mga pinalalabas na naman sila na may dalawang bagong pangalan daw na nakinabang sa confidential fund ng Office of the Vice President, VP Sara. At ang mga pangalang lumalabas walang iba. Kundi yun pong pangalan ng artistang si Marian Rivera. At yung pangalawa, yun pong isa sa mga nominee ng nanalong party list dyan sa Congress, itong si Chel Jokno, yung Partidong Akbayan. Sinasabi mga kaibigan ng mga alipores, itong si BBM dyan sa Kongreso, partikular itong si Adjong, itong si Suarez, itong si Ortega, na yung dalawang bagong pangalan daw ay nakinabang dyan po naman sa intelligence fund ni BP Sara, kung kaya't pinabe-verify ho nila dyan po sa PSA kung sino itong mga taong ito, kung ang mga ito ay ginamit lamang ang pangalan ng dalawang nabanggit na personalidad, mga kaibigan. Ano? Pero alam po ninyo itong impeachment na ito, kung pagbabasihan po natin mga kaibigan, yun pong pahayag ng kilalang abogado, Batikan na election lawyer, magaling na election lawyer, walang iba kundi itong si Attorney Romulo Macalintal, mga kaibigan. Ang laki po ng pagdududa niya na matutuloy at magtatagumpay ang impeachment na yan dyan sa Senado. Ngayon, pagdating po ng 20th Congress, mga kaibigan, ayon kay Attorney Romy Macalintal, pero nililinaw ho niya na hindi siya nag-aabogado kanino man. Wala siyang pinapanigan, hindi siya pumapanig sa mga Marcos, hindi siya pumapanig sa mga Duterte, pero nais lamang ho niyang magbigay ng pahayag para malinawan ang kaisipan ho ng marami bilang isang batikang election lawyer. Malinawan ho ang isipan ng marami tungkol po naman dito sa impeachment na alam kong atat na yung mga prosecutors nila dyan sa Kongreso na masimulan agad po yung impeachment trial na yan laban kay BP Sara, mga kaibigan. Ang sabi nitong si Atty. Macalintal, kulang na sa oras yung Senado, mga kaibigan. Kamakailan lamang nagsabi itong si Senate President Chis Escudero na pasisimulan na nila, mga kaibigan, sa June 2. Pero it's already dead. Sabi nitong si Attorney Macalintal, mga kaibigan. The case o yung kaso, base po naman sa mga aligasyon ng misuse ng confidential funds at ang umunoy pagbabanta itong si VP Sara kay President Marcos sa kanyang asawang si Lisa at maging si Speaker Tambaloslos, mga kaibigan. Pero sinabi nitong si Attorney Macalintal, with 215 lawmakers na nag-endorso sa naturang impeachment, na talagang lumabis ka naman dun sa inaasahan pa ho, mga kaibigan. Bago magbakasyon kasi ito ng Kongreso lumabis ito dun sa inaasahang bilang na sapat na bilang para ma-impeach itong si BP Sara dyan sa Congress. Nangyari po ito, mga kaibigan, noong February 5. February 5 ng kasalukuyang taon. Ang sabi ni Atty. Macalintal, ang kasalukuyang Kongreso at ng Senado ay wala ng sapat na oras dahil yung termino ng 19th Congress ay magtatapos sa June 30, mga kaibigan.
Ibig sabihin, meron ho silang termino na tinatawag ho dyan, is the sine die adjournment. Mga kaibigan, ibig sabihin, yung 19th Congress ay tapos na, patay na, wala ng buhay. So ang magkakaroon uli ng bagong Congress, ito na po yung tatawaging 20th Congress. Pagkatapos po naman ng sona nitong si BBM, mga kaibigan, ano? Pero ayon kay Attorney Makalintal, na base po dan sa Rule number 44 ng Senado, ay sinasabi ditong lahat po ng mga pending matters and proceedings na nasimulan ng Senado at ng Kongreso will automatically die. Mawawalan ho ng bisa, mga kaibigan, with the adjournment or termination of Congress. This means, so ibig sabihin ho nito, na ang incoming Senate, yung parating po na Senado, which convenes after June 30, cannot simply resume the impeachment trial. Ibig sabihin, after ng sine die adjournment sa June 30, hindi po kaagad makakapag-resume yung impeachment trial. Let's say July 1 or July 2, mga kaibigan. At kung kailangan o ipipilit man ng bagong Senado na diringgin yung impeachment trial, kailangang ipresenta nila ito bilang bagong impeachment at hindi nila pwedeng talakayin yung impeachment nung nakaraang taon, mga kaibigan, na ginawa nung February 5. Dahil nga po patay na yung 19th Congress, ibig sabihin, yung mga nasimulang proceedings during that time, automatically ho mamamatay na rin. Hindi pwedeng i-carry over sa 20th Congress. Yun ho yung sinasabi ni Attorney Makalintal. Pero, eto pa, kung may iniisip mang palusot yung mga prosecutors o mga kaibigan ng Kongreso, sinabi nitong si Attorney Makalintal bilang isang batikang election lawyer, mga kaibigan, eksperyensado, hindi lang abogado de Campanilla, kundi isa itong abogado de Batingaw. Sinabi nitong si Attorney Makalintal na malinaw na isinasaad sa ating konstitusyon, the Constitution explicitly prohibits the filing of more than one impeachment o one impeachment case against the same official within a 1-year period. See? So, kung ipipilit ho ng mga prosecutors, mga atap na prosecutors, mga nagmamagaling na mga prosecutors, ang impeachment trial kay BP Sara, mga kaibigan, hindi po pwede. Lalabagin nila yung konstitusyon. Dahil nga po, nakasaad sa ating konstitusyon na iisang impeachment case lamang ang maaring isampa o ihain sa isang opisyal ng pamahalaan sa loob ng isang taon. In-impeach nila si BP Sara noong February 5 lang . So ano mangyari? June 30 o July sila magsisimula uli. Di ibig sabihin, pasok yun dun sa pagbabawal ng konstitusyon na sa loob ng isang taon hindi po pwede. So technically, lusaw na. Technically, lusaw na ho yung impeachment kay BP Sara, mga kaibigan. Kung magbabago pa ho yung komposisyon, magbabago pa yung komposisyon ng Senado, hindi natin alam, baka magkaroon ng bagong Senate President. Dahil maraming lumulutang ngayon, si Manang Aimee, maraming nagtutulak na siya ay magiging bagong Senate President. Si Tito Soto, mga kaibigan. Although, itong Kongreso, itong mababang kapulungan, mga kaibigan, talagang gusto nilang manatili sa kanyang posisyon, itong si Speaker Tambaloslos. Dahil, yung mga liberal party, dapat oposisyon yan . Dapat oposisyon yung mga liberal party. Aba,
ibinigay ang kanilang suporta, mga kaibigan, kay Speaker Tambaloslos para manatili si Speaker. Ibig sabihin no, nawala na rin ba yung ideolohiya ng Liberal Party? Yung Liberal Party na dapat ay oposisyon kayo? Bakit kayo sumusuporta ngayon diyan sa liderato nitong si Speaker Tambaloslos? Bakit? Anong nangyari? Anong lihim na dapat malaman ng taong bayan? Kung oposisyon kayo, dapat oposisyon kayo. Ano bang kapalit niyan na ibinigay ninyo ang suporta nyo dyan sa kay Tambaloslos? Halos lahat na lang ng sulok ng bansa pag pinag-usapan ng pera ay Tambaloslos. Lahat ng mga ayuda, lahat ng kung ano-ano mga ayuda, galing kay Tambaloslos, galing sa Kongreso. Kaya wala na natirang pera ang bayan. Dahil yan sa mga ayuda-ayuda na yan, mga kaibigan. Ay, nako. So, abangan natin, mga kaibigan, kapanapanabik. Yun ang kapanapanabik. Yung malulusaw. Yung impeachment laban kay BP Sara. Yehey, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa atin po namang palatuntunang Kape at Balita sa YouTube channel ng Radyo Pilipino UK, kahit po isang subscription lang, masayang-masaya na po tayo. Thank you. Bye.